pagising nyo sa umaga, tingin tayo sa salamin. Tingnan natin kung healthy tayo o hindi. Palagay natin ganito. Pag ganito ang muka, Bell's palsy po yan. Sa Bell's palsy, yung nerve ay nasisira. Itong facial nerve. So, hindi gumagalaw ang buong kalahating parte ng muka. Hirap siya magpikit, hirap magkunot ng noo, pati yung labi nakabagsak. Pag lahat na paralyze yan, Bell's palsy. Pero gumagaling yan eh. Virus po yan eh. Meron naman stroke. Actually, stroke mas malala. Pero pag stroke, ang tinatamaan lang, ito lang sa baba. Sa stroke, ang tinatamaan, itong labi, pati dito lang sa pisngi, dito lang. Yung mata, napipikit niya, yung noo, nagagalaw niya. Doon mo malalaman. Actually, mas okay ito. Kasi stroke, mas delikado. Parang ganyan, no? Okay, titignan nyo. May sakit ba siya o wala? Ano sa tingin mo? Kung titignan nyo itong teenager, parang may sakit. Tingin ko parang may sipon. Medyo parang malungkot, parang may sinus, parang may sipon, nakadroop konti yung mata. Hindi natin sure, ha? Pero sa isang tingin, pwede mo tanungin kung okay ka ba, di ba? Kasi kung may sipon siya o may virus, baka mahawa ka eh. Kaya, importante din na alam mo kung may sakit, pwede ka rin umiwas. Katulad nito, tingnan nyo yung mukha, Pag ganito ang normal skin, ayan pag ganito ang normal ang mukha, walang sakit to. Consistent yung kulay, pare-pareho ang kulay ng mukha, ayan healthy yan. Pero pag ganito, may patsi-patsi dito, may eye bags, may maitim, may wrinkles, may tabingi, may mga pimples. So, pwedeng may sakit yan. May eye bags, numinipis yung balat niya, ayan pale grayish. Namayat. So, pag namayat yung isang tao, ibig sabihin, hindi po maganda. Yan. Close na lang natin, Lisa. Okay. Pag namayat, pag may nagsabi sa iyo, pumayat ka ng 10 pounds, depende kung nagpapapayat ka. Pero kung di ka nagpapapayat, hindi po maganda. Diba? So, isipin natin, baka may bukol, baka may ibang diferensya. Yan. So, importante yan. Next, anemic. Yan. Pag anemic, makita nyo anemic chine-check din natin dito sa ilalim ng mata. Dapat ang kulay medyo pink. Dapat pink siya. Dapat pink Pati kamay pink. Pag anemic, maputla. Iba yung maputi, iba yung maputla Kahit maputi siya, dapat yung ilalim ng mata niya, ma-pinkish siya dapat. Yan. So, pag anemic, titingnan mo, tatanungin, nasaan yung bleeding niya? Nagbi-bleed ba siya sa regla? Ang tanong dyan, malakas ba regla mo? Ang dumi mo ba? May dugo? Ano ba nangyayari? Masakit ba tiyan mo? May ulcer ba? Or pag anemic, baka may autoimmune disease o baka may bukol. Ayaw natin yun. Ito, hindi naman to 100%. Huwag kayong matatakot muna. Pero yung merong mga HIV, mga autoimmune disease, yung mahina immune system, marami silang sugat-sugat. O madalas may sugat sa mukha, may sugat sa katawan, mabilis maghilom. Pwedeng merong immunodeficiency na sakit yan. Okay? Yung nung bagong panahon ng HIV, AIDS, ganyan nangyari. Kita mo maraming sugat-sugat. Ang cancer, iba naman yan. Yung mga tongue cancer, oral cancer, matigas yan. Bilog na matigas. Kung may biglang may bukol, normally hindi masakit, may bukol bigla dito na matigas, o sa loob ng dila, o sa gums na biglang matigas, papacheck nyo sa ENT. Lalo na naninigarilyo. Mga bata, pag may pulmonya, nag-iba kulay ng labi. Kita mo yung labi nila, parang pula-pula. Parang yung init ng katawan, may lagnat, may pulmonya. Ganyan ang lips na may pulmonya, lalo na kung bata. Ito naman, vitamin B. Yung mga sugat dito. Pwedeng irritable bowel syndrome, bumababa din vitamin B2. Yan bumababa yung mga vitamin B. Usually, binibigyan ng vitamin B complex.
Kung may mga sugat-sugat dito sa kanto yun. Iba't iba area. Blue lips, ito very obvious. Pag may nakita akong blue baby sa Pilipinas, congenital heart disease yan. May butas sa puso, pinanganak siyang blue baby. Or, pag di ka naman pinanganak na blue baby, biglang nag-blue, ibang klase yan. Baka nawalan ka ng oxygen, carbon monoxide poisoning, o hirap yung puso mo, hindi na makabomba, yan, no? O obstructive sleep apnea, hilik ng hilik. Humihilik yung katabi mo, tapos sa lakas ng hilik, hindi na pala humihinga, magbo-blue yan. Ibig sabihin, wala ng oxygen. Sa pulse oximeter, baka 80 na lang yan. Okay, delikado po ito. Tinitingnan niya, no? Blue lips. Minsan, pang sa lamig, biglang nag-ano yung kamay natin, eh. Nawawalan tayo ng kulay, eh. Yan, no? Tinitingnan niya. Ito, ano to? May parang kalyo. Ito, common to, di ba? Yan. May parang kumakapal. Kumakapal. Dito, kumakapal. First, overweight siya. Pero malamang diabetic. Tawag dito, acanthosis nigricans. Mga diabetic usually ganyan. Pwede naka-steroids, diabetic, overweight. Ito, double chin. Yan, nasobra ng kanin. Double chin. So, sa mata, yung mga may bilog, ano yun eh, sa loob ng mata, pag wala pang 60 years old, may bilog na dito, let's say 30, 40 years old, baka cholesterol mataas. Numinipis ang buhok, manipis ang buhok, pwedeng stress, pwedeng thyroid problem eh. May hyperthyroid, numinipis din. Pag namumula, merong rosacea eh. Meron ding lupus, SLE. Namumula dito. Mamaya papakita ko. Yan. Ito, naninilaw. Very obvious. Ngayon, itong naninilaw, minsan mahirap sa mga may nakikita akong bus driver, jeepney driver, barker. Pag expose kayo sa kalye, sa kalsada, ang lakas ng alikabok at usok. Kaya minsan nangyayari, dirty sclerae. Parang yellow siya, pero hindi siya talaga yellow, madumi. Para siyang red na maraming pula-pula, minsan meron pang pterygium. So, pag ganyan, tinitignan ko maigi yung ilalim kung dilaw din ba. Pero ito, madilaw siya talaga. Pag dilaw, may sira ang atay. Hepatitis A, hepatitis B, liver problem, may baradong bato, kaya nagkakaganyan. Yan, oh. Yan. Basta liver problem yan. Check na SGPT, SGOT. Hindi po normal yan. Tatanong natin agad anong kulay ng ihi, anong kulay ng dumi. Usually, yung ihi nila very, very dark yellow. Ang dumi parang light gray na mumutla. Kung may barado sa gallbladder o sa bile duct. Ito, sa mga may edad, common to eh. Mataas ang cholesterol. Naglalabasan yung cholesterol sa mata. Ayan o, makikita mo yan eh. Ayan o, cholesterol yan eh. Santelasma. Taba yan. Madilaw, mataba, mataas ang cholesterol, baka may heart problem. Ito, ayan o. Ito sinasabi ko, butterfly rash. Para siyang butterfly, paru-paro. Ayan o, nakikita nyo yung butterfly. Pag nakakita kayo ng ganito, lalo na sa kababaihan, more common to sa babae. Lupus yan, SLE. Okay? 90% sa babae, 10% sa lalaki. Ang lupus, binabantayan. Nagkaka-kidney problem, heart problem, at iba pa. Ito, tingnan nyo. Babae, pero maraming buhok. Diba? Mahaba ang buhok sa kamay, sa paa, pati sa muka, parang nagkakabalbas. PCOS yun. PCOS ang tawag dyan. Overweight, maggulo ang regla, ganyan. Pero ito parang may thyroid problem pa, doble. May PCOS na siya, hyperthyroid pa siya. I-check ko agad yan. Kung pag hyperthyroid, baka mabilis ang tibok ng puso. Kasi kung mabilis ang tibok ng puso, 100, 120 beats per minute, hyperthyroid yun, delikado. Pwede masira yung puso. Kaya isang tingin pa lang, alam mo na yung ano niya, yung possible. Mahirap din magbuntis, may PCOS. Punta tayo sa OB-GYN o sa endocrinologist, may gamot.
Siyempre, nunal. Pag nakita ka ng nunal na sobrang itim, sobrang laki, ingat tayo melanoma. Actually, ito, bilog na bilog naman eh. Sobra itim, parang hindi okay, pero yung bilog niya parang normal bilog. Ang ayaw mo yung bilog na medyo jagged, parang hindi makinis yung bilog. Tapos, dapat less than 6 mm, parang Mongol pencil yung eraser. Ganun lang kalaki o mas maliit pa. Pag mas malaki sa 6 mm, patanggal. Kung dati maliit tapos lumalaki, patanggal. Pag yung nunal, madalas magsugat, nakakamot o nasa paa, nasusugat, tanggalin na rin. Kung hindi kayo sure, tanggalin na lang. Wala namang masama matanggal eh. O yung kay Doc Lisa, dati may nunal, pinatanggal na namin. Okay? Ito sinasabi ko sa inyo. Pasensya na, niliit ko lang yung picture eh, para hindi masyado sa sensitive. Malito. Madalas ako magkaganito, usually once a year. Cold sore. Stress. Stress yan, herpes virus type 1. Stress, napagod, nalamigan, nasugat, ayan o. Halatang halata. Para siyang tigyawat, namamanhid, nagkakatigyawat, lalaki, tapos hindi maganda tingnan. Sabihin mo na lang may tigyawat ka. Binibigyan to ng antiviral, mga acyclovir. Tapos may pamahid, may tableta. Ibig sabihin, mahina ang katawan. Hinto trabaho, pahinga muna mga 1 week. Yan, ito mga health problems sa mukha. Kanina yung Bell's palsy, sinasabi ko. Ulitin ko lang yung Bell's palsy at stroke para maintindihan nyo. Bell's palsy, kung titingnan nyo, paralyzed lahat to, makinis ang noo, hindi niya maggalaw. Mata niya hindi nagsasara yan. Ito sasara, ito hindi sasara. Kaya nilalagyan ng tape. Minsan nilalagyan ng masking tape. Kasi pag hindi nilagyan ng masking tape, masisira yung mata, matutuyo. So, tinitape para magsara. Ito hindi gumagalaw buo. Bell's palsy, usually gagaling. May mga exercises dyan, gumagaling after a few months. Ito stroke, mas ayaw natin. Ito lang na paralyze. Oh. Pero yung forehead niya, kita mo, yung noo niya kumukulubot pa rin. Oh. Diba? Kumukulubot, mata niya normal. Oh. Hindi katulad nito, hindi normal, hindi nagsasara. So ito, stroke. Mas delikado ang stroke. Pero ito, mas paralyzed to lahat. Hyperthyroid. Bukod sa malaki ang thyroid, lumalaki ang mata. Ito. Paano mo malalaman na nakaluwa yung mata? Actually, kumakapal yung likod ng mata. Malalaman mo kasi, dapat yung mata natin, di ba bilog yan? Dapat hindi mo makikita yung bilog sa ibabaw. Ito. Hindi mo dapat makikita yung arc na yan. Tingnan mo sarili mo sa salamin. Pag tinignan mo sarili mo sa salamin, kung ito yung mata mo, dapat ito kita, yung ibabaw, may yung talukap na kaganyan dapat yan. Dapat nakakover siya dito. Yan, hanggang dyan lang. Hindi mo nakikita yung buong bilog. Pag nakita mo yung ibabaw na bilog, nakadilat yon, hyperthyroid, exophthalmos. Thyroid problem, pupunta tayo sa endocrinologist. Ito, kita mo, ano to? Isang tingin pa lang, alam na natin eh. Ang kulay, medyo grayish siya, medyo may edad, maga ang muka, medyo maga ang muka, maga ang mata, hindi siya talaga eye bags, medyo maga ang lips, puffy ang face, kidney problem. Kidney disease, nagda-dialysis, yan nangyari, nag-gray. Hindi nalalabas lahat ng dumi kahit nagda-dialysis. Nag-iiba kulay ng balat. Yan ang sinasabi ko. Pati dila, tingnan na rin natin. Okay? Yung ganitong dark color, ano to, kulang sa linis. Pwedeng yeast infection, diabetes, poor oral hygiene. Kailangan nyo tongue cleaner. Maputi masyado, pwedeng fungal infection, candida. Ito. Red and white spots, minsan kulang lang sa vitamins eh, depende. Ito, minsan may dila na ganito, nag-jagged, dehydrated yan. Baka buong gabi, may time ganyan ako pag dry na dry, dehydrated, naipit sa mga ipin, kaya nagkalinya. Masyadong red, kulang sa vitamin B. Vitamin B, may strep throat. So, sa dila, makikita rin kung may problem o wala. So, finally, para maging healthy, eat
3, uminom ng maraming tubig. 8 to 10 glasses of water, libre yan. Galaw-galaw para maganda circulation. Mga safe lang na pagkain. Tayo na lang magluto para hindi tayo ma-food poisoning. Protect yourself from the sun, iwas sa skin cancer.